10-10 sale. 40% discount, tignan ng screen. Pampaswerte Bundle 1. Kandili version 1 at mantra bracelet, 800 pesos na lang. Pampaswerte Bundle 2. Kandili version 1, mantra bracelet at gabay medalyon, 1,800 na lang. Habak delana from 999 to 799. Pangil lang baboy ramo from 3,000 pesos to 1,500 na lang. Napakalaki ng discount ngayong 10-10 mga kabayan. Limited stock only, 10 pieces each. Sa mga interesado, nasa comment section ang link. Napasigaw si Loloy nang makitang nasaktan ng kakambal. Ngunit biglang dumating si Migas at sinakloloan ito. Umatras ka muna, Loloy. Ako nang bahala kay Gilas. Masyado kasi kayong padalos-dalos eh. Hindi nyo matatalo sa pamamagitan ng lakas ang muwa. Kahit saang aspeto mo tignan, wala kayong panama sa kanya. Lalo na kung pisikal ang pag-uusapan. Wika ni Migas. Dali-dali namang lumayo sa lugar si Loloy habang inuobserbahan ang kilos ng muwa. Gaya ng sinabi ni Migas, hindi niya matatalo ang lakas nito. Kaso nga lang wala ring maisip na paraan ng binata upang matanggal ang kadenang nakatali sa leeg ng nilalang. Maya-maya pa, nagawa ng pagalingin ni Migas ang tikbalang. Muling nagsama-sama ang tatlo at sa pagkakataong iyon, si Migas ang gumawa ng paraan. Malaki lang ang katawan ng mga muwa. Ngunit hindi sila ganon katalino. Madali silang maisahan. Ang kailangan lang, mahusay kang makipag-usap. At dahil tumatak na sa kanya na ikaw ang kalaban, Loloy, madali mong makukuha ang atensyon nito. Wika ni Migas. Kapag nakuha ko na ang atensyon niya, anong gagawin ko? Tanong ni Loloy. Mahilig makipag-usap ang mga muwa, lalo na kapag kayabangan ng usapan. Pilitin mo siyang magkwento tungkol sa kanyang sarili. Mag-iingat ka, Loloy. Hindi biro ang lakas ng nilalang na yan. Bagaman kulang sila sa talino, hindi naman mapapantayan ang taglay nila sa pisikal na lakas. Wika ni Gilas. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga muwa ay malaking nilalang na may isang mata. Dahil sa taglay nilang lakas, sila ang ginagawang tagapagbantay ng mga lagusan patungo sa mundo ng mga engkanto o hindi naman kaya ng mga iniingatang yaman ng mga ito. Madalas ding naglilingkod ang mga muwa sa maharlikang dalakitnon bilang tagagawa ng mga tahanan at iba pang gusali sa kanilang mga syudad. Paborito nilang kinakain ang mga palay, nakakagapas pa lamang, kaya madalas nilang ninanakawan ang mga tambubo o imbakan ng palay ng mga magsasaka. Ganun ba? Yun lang ba ang kailangan kong gawin? Tanong ni Loloy. Oo, yun lang. Kami nang bahalang magtanggal ng kadenang nakatali sa kanyang liig. Tama ang hinala mo. Napapasunod ng mga kalaban ng nilalang dahil sa nakataling kadena sa kanyang liig. Wika ni Migas. O sige, ako nang bahala. Mag-iingat kayong dalawa. Wika ni Loloy. Matapos ay kinuha nito ang atensyon ng muwa sa pamamagitan ng paghagis ng isang sakong palay sa daan. Nagkalat ang palay, kaya naman kagad napalingon ng muwa. Dali-dali itong tumakbo papunta sa binata. Akmang hahambalusin na sana ito ng hawak na puno. Ngunit bigla itong natigilan dahil narinig niya ang sinabi ni Loloy. Muwa, naririnig mo ba ako? Oy, alam mo, may sinabi sa akin si Matias tungkol sa'yo eh. Grabe pala, ganun ka pala. Wika ni Loloy. Ibinaba ng muwa ang kanyang hawak at bagyang yumuko.
Ano ang sinabi sa'yo ng magkukulam? Grabe talaga. Grabe yung sinabi niya eh. Pero kumalma ka muna ah. Pag-uusapan natin. Nahalata akong galit ka sa kanya. May problema ba? Tama ka. Galit nga ako sa taong yon. Niloko niya ako. Gamit ang mga sako ng palay. Ang sabi niya, mas marami pa ang makukuha ko kung isusuot ang gintong kadena. Pero nagsinungaling siya dahil wala naman akong nakuwang sako ng palay. At sa tuwing susubukan kong tanggalin ang kadena, nakukuryente ako. Ganun ba? Alam mo, kaya kitang tulungan eh. Pero bago yan, gusto ko malaman kung nasaan siya. Wika ni Loloy. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mamaya, niloloko na naman ako. Napakahusay mo ha. Tama yan, hindi ka dapat nagtitiwala ng basta-basta. Pero kaibigan, maniwala ka sa akin. Dahil kaya kong tanggalin ang kadenang yan nang walang kahirap-hirap. Halika, lumapit ka dito. Ibubulong ko sa iyo yung sikreto. Tugon ni Loloy. Yumuko ang muwa. Kinuha naman ng 2 kakambalang pagkakataon upang umakyat sa leeg ng higante. Gamit ang kakayahan ng sabulag ni Gilas, hindi naramdaman ng malaking nilalang ang kilos ng 2. Nang masigurong nakapwesto na sa leeg ng muwa si Migas, muling kinausap ng binata ang higante. Ano? Papayag ka ba? Hindi kita nalinin lang. Kaya kong patunayan sa iyo ang sinabi ko. Wika ni Loloy. Habang kinakausap niya ito, patuloy naman si Migas sa paggawa ng paraan para makalas ang kadena sa leeg ng muwa. Paano ako makakasiguro na tutupad ka sa kasunduan? Tanong ng muwa. Napatingin si Gilas kay Loloy. Nagtanong ito gamit ang kanyang isipan. Loloy, anong kasunduan ang sinasabi niya? Basta mamaya mo na malalaman. Gawin niyo muna yung dapat niyong gawin dyan. Pag-uusap ng mga ito sa isipan, muling ibinaling ng binata ang atensyon sa muwa. Tutupad ako sa kasunduan natin. Maniwala ka. Kung gusto mo, sumama ka kagad sa akin eh. Napaisip ang muwa at naupo habang nakatingala sa kalangitan. Akala mo talaga may utak? Nag-iisip pa tong higanting to. Mangmang naman. Wika ni Migas sa isipan. Bagyang natawa si Loloy sa sinabi ng duwende. Ano? Papayag ka ba? Bakit ka tumatawa? O sige, pumapayag na ako. Tugon ng muwa. Napangiti ang binata. Sakto namang nakalas ni Migas ang kadena sa leeg nito. Ngayong malaya ka na, ituro mo sa akin kung nasaan ang pinaglulunggaan ni Matias. Maraming salamat. Pero sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Delikadong kalaban si Matias. Kung nagagawa niyang pasunurin ang mga elemento, kayo pa kayang mga mortal? Mag-iingat ka dahil sa oras na lumampas ka sa lugar na ito, hindi na kita kayang tulungan. Tahakin mo ang daang yan. Mararating mo ang kanyang kuta. Maraming nakabantay sa paligid, kaya manatili kang alerto. Nauunawaan ko, kaibigan. Maraming salamat sa pagtuturo mo ng daan. Pumunta ka sa lugar na sinabi ko. Sundan mo ang papalubog na araw.
Mararating mo ang malawak na sagingan. May malaking puno sa pinakagitna. Ito yung kanlungang sinasabi ko sa'yo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nagpaalam na ang muwa. Tumuloy na rin sina Loloy sa direksyong tinuro ng nilalang. Sigurado ka ba sa ibinigay na impormasyon ng muwa? Oo, Gilas. Kahit hindi ko kilala ng lubusan ng ugali at kilos na mga kagaya niya, alam kong iisa lang ang hangarin namin. Yon ay ang matigil ang kasamaan ni Matias o kung ano man ang binabalak niya. Migas, maaari mo bang iparating sa mga duwending saging tungkol sa muwa? Wika ni Loloy. Walang problema. Ako na ang bahala. Ituon mo ang isipan at paningin sa daanan. Wika ni Migas. Nagawa nilang lampasan ang gubat ng muwa. Nakarating sila sa isang malawak na kapatagan. Napakatahimik ng lugar na tila ba walang anumang nilalang na nakatira. Sandali lang. Parang naliligaw yata tayo ah. Ayoko mang amining, Gilas, pero parang tama yung sinabi mo kanina. Hindi, Loloy. Tignan mo sa gawing yun. Tila isang pamayanan ang nakatago sa likod ng mataas na bakod. Nababalot ng makapal na baging ang buong paligid. Tugon ni Gilas. Akmang hahakbang na sana si Loloy nang biglang lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang malaahas na nilalang. Isa itong uri ng engkanto na kung tawagin ay galmog. Tinamaan na ng lintik ko. Ano naman yan? Anong uri ng nilalang yan? Wika ni Loloy. Yan ang tinatawag na galmog. Naninirahan sila sa mabuhanging parte. Kaso nga lang, anong ginagawa nila dito sa batuan? Isa lang ang ibig sabihin nito. Kagaya ng muwa, nagawa ding pasunurin ni Matias ang isang yan. Mag-iingat ka, Loloy. Makamandag ang bawat tinik sa katawan ng halimaw. Teka, ako lang ba mag-isa ang haharap sa nilalang na yan? Sa kasamaang palad, Loloy. Tama ka. Ikaw lang mag-isa. Hindi sasalakay sa anumang engkanto ang nilalang. Kaya ikaw ang pag-iinitan niya. Ano ba naman to? Parang hindi na ako makakarating ng buhay sa kuta ni Matias ah. Yan mismo ang gustong mangyari ng kalaban, Loloy. Kaya niya inilagay ang mga nilalang na ito sa daan. Pero kagaya ng muwa, may paraan din para talunin ang galmog. Nakikita mo ba ang pulang marka sa ilalim ng kanyang baba? Patamaan mo ang bahaging yan at siguradong mapapabagsak mo siya. Pero gaya ng sinabi ni Gilas, mag-iingat ka dahil ang bawat tinik sa katawan ng nilalang may tumatagas na kamandag. Wika ni Migas. Kung ganon wala na akong pagpipilian. Gilas, ipaira mo sa akin ang palakol. Wika ni Loloy. Nagdalawang isip pa si Gilas dahil natatakot itong maulit ang nangyari sa laban nila ni Delio. Masyadong makapangyarihan ang palakol para sa'yo, Loloy. Nakalimutan mo ba? Nawalan ka ng wisyo nung gamitin mo ito sa laban kay Delio. Wika ni Gilas. Oo, at hindi ako nawalan ng kontrol, Gilas. Sinadya kong hayaan ng palakol na magmaniobra sa akin para mailabas nito ang buong potensyal ng katawan ko. Tugon ni Loloy. Kung talagang mapilit ka, o sige, eto, gamitin mo ang sandata ko. Wika ni Gilas. Sabay hagis ng palakol sa binata. Higit itong mas malaki kaysa sa kanya. Ngunit nagagawa itong buhatin ni Loloy ng walang kahirap-hirap.
Mabilis na tumakbo ang binata papunta sa kinaroroonan ng galmog. Akmang tatalon sana ito paitaas nang mapatitig ito sa mga mata ng nilalang. Pakiusap, ayokong makipaglaban. Napipilitan lang akong sundin ang gusto ni Matias. Biglang napahinto si Loloy, na labis namang ikinagulat ng mga kakambal. Anak na, bakit ka huminto? Talagang magpapakamatay ka, no? Hindi, Gilas, sandali lang. Narinig kong magsalita ang galmog. Pakinggan niyong mabuti. Nakikipag-usap siya sa akin sa pamamagitan ng isipan. Tugon ni Loloy. Nanlaki mga mata ng dalawang nilalang nang marinig ang tinig ng galmog sa kanilang isipan. Paanong nangyari to? Paanong nauunawaan ni Loloy ang huni ng isang galmog? Pareho lang tayong nagulat. Kaya wag mo kong tanungin. Patawarin niyo ako kung kailangan ko kayong harangan. Pero binata, makipaglaro ka lang sa akin. Sabayan mo ang gagawin ko. O sige, walang problema. Basta wag mo na akong pupuruhan, ha. Mahirap na. May kakalabanin pa akong malakas eh. Huwag kang mag-alala. Dahil ang aking kamandag, gumagana lamang kapag galit ako sa aking kalaban. Wala itong bisa kung nakikipaglaro lang ako. Kahit ilang ulit ka pang matusok ng mga tinik at pangil ko, wala itong magiging epekto sa'yo. Ganun ba? O sige. Ano bang gusto mong gawin? Sumugod ka sa akin, binata. Dali-dali namang sumugod si Loloy. Gamit ang palakol ni Gilas, alam niyang hindi tatablan ang katawan ng galmog dahil sa kapal ng kaliskis na bumabalot dito. Habang kunwari naglalaban ng dalawa, nagpatuloy sa pag-uusap ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang isipan. Ngayon sabihin mo sa akin kung bakit ka sumusunod sa kagustuhan ni Matias. Hawak ng mangkukulam na yon ang aking mga itlog. Nagbanta siyang papatayin ng mga ito sa oras na suwayin ko ang kanyang kagustuhan. Talaga nga naman, oh. Walang iya talaga yung tao na yan, ah. Kumanda siya sa akin. Dahil sa oras na magpang-abot kami, hindi ako magtitira sa katawan niya ng kahit isang lugar para sa pigsa. Ikaw pa lang ang kauna-unahang tao na naglakas ng loob na labanan si Matias. Pinahanga mo ko. Kakaiba ang iyong katapangan. Nararamdaman ko, may kabutihan sa iyong puso. Kaya malaki ang aking tiwala na mananalo ka kontra sa taong yun. Sisikapin kong manalo dahil ayokong inaalipin nino man ng mga inkantong kagaya nyo. May sarili kayo mga buhay. At isa pa, ang mga kakambal ko ay mga inkanto. Isang tikbalang at isang duwending saging. Kaya naman pala, napakalakas ng nararamdaman kong enerhiya mula sa'yo. Siguradong kakayanin mo ang maiwagang kamandag na ipapasok ko sa katawan mo. Panandalian kang makakatulog. Mawawala ang lahat ng pintig sa iyong katawan. Ngunit sa oras na manumbalik ang iyong kamalayan, magbibigay ng panandaliang lakas ng katawan ng kamandag na pumasok sa iyong sistema. Kalahating oras lang ang itatagal nito, binata. Kaya kung ano man ang kailangan mong gawin, dalian mo ang kilos. Teka, sandali lang ah. Bakit kailangan mo kong kagatin? At bakit kailangan kong mawalan ng malay? Ito lang ang paraan para makapasok ka ng mabilis sa kuta ni Matias. Ngayon kung handa ka na, eto na ang kamandag. Pag-uusap ng dalawa. Bagyang tinusok ng galmog sa likuran si Loloy gamit ang kanyang matalas na buntot.
Ilang segundo lang ang nakalipas. Biglang nawalan ng malay ang binata. Pinulupot ng galmog ang buntot nito sa katawan ni Loloy. Dinala paakyat sa burol kung nasaan ang kuta nila Matias. "Huwag kayong mag-alala. Kakampi niyo ko. Hindi ko hahayaang mapahamak ang binata. Hali kayo. Sundan niyo ang daang tinataha ko dahil puno ng patibong ang paligid." Wika ng galmog. Medyo mahabang lakaran ang ginawa nila Gilas, pero ligtas silang nakarating sa hangganan ng teritoryo ng galmog. Bakit tayo huminto? Anong problema? "Hanggang dito ko na lang kayo maihahatid. Ito na ang hangganan ng aking teritoryo. Mag-iingat kayo dahil mula dito, hindi ko na kayo matutulungan pa. Ibang engkanto ang nagbabantay sa lugar. Papalubog na ang araw, kaya kailangan ko nang umalis. Dahil mahahalata nila ang ginagawa kong pagtulong sa inyo. Lalo na kapag nakita ng mga bantay ang ginagawa ko." Nauunawaan ko. Maraming salamat sa tulong mo. Alam mo, maaari kang kumalas kay Matias kung gugustuhin mo. May ligtas na kanlungan para sa mga nilalang na kagaya mong galmog. Tama si Gilas. Maaari kang magtungo sa aking sangtuaryo. Doon sa lugar, walang ibang elemento ang nakakapasok. Maaari kang manirahan doon hanggat gusto mo. Salamat sa inyong alok. Pero sa ngayon, mananatili ako para panoorin ang pagbagsak ni Matias sa kamay ng binatang ito. Malaki ang tiwala kung mananalo siya. May kakaibang tapang ang kakambalyo. Tapang na hindi mo makikita sa sino man. Ito ay ginagatungan ng kagustuhan niyang makatulong. Siguraduhin niyong magiging ligtas siya hanggang sa marating niyo ang hangganan ng teritoryo ng mga lintaak. Wika ng galmog. Matapos ay muli itong lumubog sa lupa. Wala pa ring malay si Loloy ng mga oras na yon. Kaya minabuti ng dalawang engkanto na hayaan muna siyang magpahinga. Hayaan muna natin siyang magpahinga. 15 minuto lang naman ang itatagal ng kamandag ng galmog. Paniguradong maninibago si Loloy sa bago niyang lakas sa oras na magising siya. Hindi naman ako nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Loloy. Alam kong kakayanin niyang lampasan ng mahinang kamandag. Kung naaalala mo, ilang beses na siyang kinagat ng makamandag na ahas sa sagingan. Pero nagagawa niya itong lampasan. Kung tutusin, pag pinagsama ang bilang ng mga ahas na yon, higit na nakakamatay ito sa ibinigay na kamandag ng galmog. Tugon ni Gilas. Samantala sa sagingan, patuloy na nag-aalala ang mga magulang ng binata. Maging si Don Rafael ay naroon na sa lugar. Hindi na rin mapakali sa kalagayan ni Loloy. Dapat hindi ako bumalik eh. Ang mabuti pa siguro, sundan ko na ang batang yon. "Tatay, sasama po ko kung aalis ka." Hindi maaari, Cassandra. Delikado ang lugar na yon. Hindi natin alam ang maaaring kaharapin. Pag-uusap ng dalawa. Kaso nga lang bigla itong naputol nang sumagot si Mang Belo. Ang mabuti pa, kapwa kayo manatili dito. Alam kong malakas ka, Rafael, at kaya mong makipagsabayan sa mga aswang. Pero mukhang kakailanganin ng lugar na ito ang proteksyon mo. Wika ni Mang Belo habang tinuturo ang kalangitan. Nanlaki ang mga mata ni Don Rafael nang masipat ang mga lumilipad na nilalang.
Mabaging langit. Ano ang mga yan? Tanong ni Don Rafael. Sa palagay ko, kubot ang mga yan, Rafael. Magsipaganda kayo. Cassandra, pumasok ka ng tahanan. Isarado mo ang pintuan. Hindi naman sila basta-bastang makakapasok sa sagingan, hindi ba? Duda ako, Rafael. Dahil ang ginawang proteksyon ng mga duwendeng saging ay gagana lang sa mga engkantong may masamang tangka sa lugar. Hindi ako sigurado kung iepekto ito sa mga aswang na kagaya ng kubot. Wika ni Mang Belo. Anong pinagkaiba nila sa mga pangkaraniwang aswang? Tanong ni Don Rafael. Ang mga kubot ay hindi gumagamit ng orasyon para magpalit ng anyo. Hindi kagaya ng mga pangkaraniwang aswang. Kailangan nilang mag-usal ng isang dasal o gumamit ng bertod para magpalit ng balat. Sa makatuwid, may likas na katawan ng mga kubot na may hahalin tulad sa mga tao, kaya hindi tatalab sa kanila ang depensa sa lugar na ito. Pagpapaliwanag ni Mang Belo. Ganun ba? Mukhang masusubukan na uli ang lakas ko sa pakikipaglaban. Mang Belo, naitago mo ba ang panabas ko? Oo, naitabi ko ang sandatang yon. Siguro nga ito na ang tamang oras para muli kang magbalik, Rafael. Tugon ni Mang Belo. Dali-dali itong tumakbo papasok ng kubo. Kinuha ang panabas ni Don Rafael. Ang panabas ay isang uri ng itak. Ginagamit ito ng mga katipunero noong panahon ng Rebolusyon. Dahil sa katamtamang bigat, pati na rin sa talas, hindi mahirap na iwasiwas ang panabas dahil sa saktong haba at balanse ng talim. Kaya naman mas madali itong pag-aralang gamitin kaysa sa ibang mababang uri ng itak. Nang makabalik ang matanda, inabot nito ang sandata kay Don Rafael. Maaari na ho kayong bumalik sa loob, Mang Belo. Ako na pong bahala dito. Wika ni Don Rafael. Pagbunot nito ng itak sa sisidlan, kumawala ang itim na ora mula sa talim ng sandata. Bumuo ito ng isang figura. Ngayon mo lang uli naisipan na hawakan ang panabas mo, Rafael. Matagal na panahon tayong hindi nakipagsagupan. Ang buong akala ko, tuluyan mo na akong nakalimutan. Wika ng nilalang. Yun din ang akala ko, Ligom. Matapos ang huling laban natin, hindi ko na inisip na mahahawakan ko pa uli ang sandatang ito. Ang totoo, hindi ko na pinangarap eh. Pero wala tayong magagawa dahil tawag ng pangangailangan ang nagsabi. Wika ni Don Rafael. Ganun pa man, handa pa rin akong makipaglaban sa tabi mo. Ikinagagalak kong muling makita ang aking Panginoon. Gayon din ako, kaibigan kong Dalakitnon. Maganda ka na. Magsisimula muli ang digmaan. Tugon ni Don Rafael. Si Ligom ay isang maharlikang mandirigma. Mula sa angkan ng mga Dalakitnon, makapangyarihang engkanto ang gabay ni Don Rafael. Sa kasalukuyan nilang antas, kampante ang Don na magagawa nilang protektahan ang buong sagingan. Naipakalat ko na sa paligid ang ilan sa aking mga alaga. Ano ang susunod nating plano? Wika ni Ligom. Mananatili tayo dito, Ligom. Ipagtatanggol natin ang tahanang ito at ang mga taong nasa loob ng kubo. Areglado. Walang problema, amo. Wika ni Ligom. Bumunot na ito ng kanyang sandata.
Sa pagkakataong iyon, isa-isang bumulusok ang mga kubot. Sa isang wasiwas ng karit ni Ligong, marami sa mga kalaban ang nalagas. Dali-dali namang sinugod ni Rafael ang mga nilalang na nakaabot sa lupa. Tuloy-tuloy na nakipagsagupaan ang dalawa. Habang sina Cassandra naman, pinapanood kung paanong makipaglaban ang kanyang ama. Tignan mo ang bangis ng iyong ama, Cassandra. Sinong mag-aakala na ang Don ay may ganyang abilidad sa pakikipaglaban? Hindi ko inaakala na ganyan pala kagaling sa pakikipaglaban si Papa. Wika ni Cassandra habang nakikipaglaban ang mga ito. Nagdatingan naman ang ilan pang mga engkanto. Kasama dito ang muwa at mga kapring nananahan sa lugar. Tignan mo ang mga paparating, Rafael. Mukhang makikiisa sila sa ating digmaan. Tama ka, Ligong. Kaya sugod lang. Huwag titigilan ng mga kalaban. Walang ititirang buhay. Samantalang sa panig naman nila Loloy, unti-unti nang nagkamalay ang binata. Inalalayan ito ni Gilas upang maiupo. Inihipa naman ng pulbos ni Migas ang ulo ng bata para tuluyan itong magkamalay. Mabuti naman at nagkamalay ka na. Kumusta ang pakiramdam mo, Loloy? Nandito tayo sa teritoryo ng mga lintaak. Wala kang dapat alalahanin dahil hindi natin kalaban ang mga nilalang na ito. Nakipag-usap na si Migas sa kanila. Anumang oras, maaari nila tayong padaanin. Mabuti naman kung ganun. Wala ka nang dapat alalahanin. Maayos na rin yung kondisyon ko eh. Medyo masakit lang ng kaunti ang ulo. Pero mawawala din naman to maya-maya. Tugon ni Loloy. Maya-maya ay bumalik na si Migas. Nakangiti ito, kasama ang isa sa mga lintak. Pumayag silang dumaan tayo, pero humingi sila ng kabayaran. Wika ng duwendeng saging. Kaagad namang kumapa sa bulsa si Loloy dahil naalala nito. May naisilid siyang kaperasong tipak ng gintong kadena mula sa leeg ng muwa. Eto, sapat na ba ang tipak na to bilang kabayaran? Tanong ni Loloy. Nanlaki mga mata ng lintak nang makita ang tipak ng ginto. Oo, sapat na ang isang yan. Makakadaan na kayo, pero bilisan niyo ang kilos. Dahil baka makita tayo ng mga kukulam. Tugon ng nilalang. Sa mga hindi nakakakilala, ang lintak o leprechaun sa salitang Ingles, uri ng mga engkantong mahilig sa ginto o anumang kumikinang na bagay, kaya madali itong napapayag ni Migas. Maraming salamat, kaibigan. Halika na, Gilas! Dali-daling tumakbo ang tatlo papunta sa hangganan ng teritoryo ng mga lintak. Paglampas nito, tumambad sa kanila ang pasukan ng kuta ni Matias. Nandito na tayo. Mukhang wala ng atrasan. Handa ka na ba, Loloy? Tanong ni Gilas. Handa na ako, Gilas. At sinong may sabing aatras pa ako? Tugon ni Loloy. Naglakad ang tatlo papasok ng kuta. Napansin ng mga naroon ang binata at kagad sinita. Paglapit pa lang ng isa sa mga ito, biglang tumilapon nang hambalusin ni Gilas gamit ang kanyang palakol. Dahil dito, biglang nagkagulo. Pinalibutan ng mga kalalakian ng binata at isa-isang sumugod. Nakatayo lang si Loloy habang si Gilas naman pinaghahataw ang mga ito ng palakol. Laking pagtataka ng mga kalaban dahil hindi nila nakikita kung sino ang may gawa
dahil na din sa taglay na sa bulag ng tikbalang. Nasaan si Matias? Lumabas ka, duwag! Wika ni Loloy. Biglang tumahimik ang paligid. Nagsipagtabihan ang mga kalalakian. Naramdaman ni Loloy ang malakas na pagyanig ng lupa na tila may malaking nilalang ang papasugod. Nanlaki mga mata nito nang makita ang isang higanteng kalabaw. Sa lahat naman ng inkantong makakalaban natin, bakit ang bawa pa? Loloy, atras! Wika ni Gilas. Ngunit hindi natinag ang binata. Nanatili ito sa kinakatayuan hanggang sa bigla nitong naramdaman ang unti-unting pagkapal ng kanyang balat. Naglabasan mula sa kanyang braso ang makapal na kaliskis na may hahalintulad sa baluti ng galmog. Nabalot din ito ang kanyang katawan. Ang mga siko ng binata, naglabasan naman ang makamandag na tinik. Sinalubong ng binata ang bawan ng malakas sa suntok. Nayanig ang katawan nito sa lakas ng pagkakatama. Bahagyang napatras ang nilalang. Umiling-iling na tila nahihilo. Akmang susugod pa sana ng kusang bumagsak ang kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Gilas nang makitang tinalo ni Loloy sa pamamagitan ng isang suntok ang mabangis na bawa. Anong nangyari? Paano? Dahil yon sa kaliskis ng galmog. Umepekto na ang binigay na lakas ng batong ahas. Ngunit hindi ito magtatagal, kaya bilisan natin ang kilos. Pag-uusap ng dalawang engkanto. Binunot ni Gilas ang kanyang palakol. Sinugod ang mga kalaban. Nang makita nila ang tikbalang, isa-isang nagsipagpalit ng anyo ang mga ito. Habang nagkakagulo, patuloy na hinahanap ni Loloy ang pinuno ng kuta hanggang sa isang lalaki ang nagpakita at kinausap ito. Ikaw pala ang binatang pumatay sa anak ni Matias. Pasensya na pero wala dito ang hinahanap mo. Balita ko, kasalukuyan silang papunta sa kasagingan. Wika ni Duran. Biglang nakaramdam ng kaba si Loloy dahil alam niyang naroon ang ilan sa mga engkanto, lalo na ang kanyang pamilya. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Wika ni Loloy. Nakita mo ba siya sa paligid? Wala nang ibang tao sa kutang ito kung hindi ako at ang ilan sa mga utu-utong tauhan ni Matias. Ayoko ring makipaglaban. Kaya kung gusto mo, sirain mo na ng tuluyan ng kuta. Wala na akong pakialam. Wika ng lalaki. Nilingon ng binata si Gilas na noon ay halos nagapi na ang karamihan sa mga kalaban. Gilas, wala dito si Matias. Papunta sila doon sa sagingan. Nanganganib ang buhay na makasama natin doon. Anong sinabi mo? Naisan tayo. Kaya pala napakadaling pasukin ng kuta. Patibong pala ang lahat ng ito. Wika ni Gilas. Nagpakawala ito ng malakas na bugso ng enerhiya dahil sa sobrang galit. Halos mawasak ang kapaligiran. Nagtalsikan ang mga kalaban. Magaling! Nabawasan na ang trabaho ko. O siya, maiwan ko na kayo. Wika ng lalaki. Mabilis siyang umalis sa lugar. Kailangan na nating bumalik sa sagingan. Migas, may magagawa ka ba para mapabilis ang paglalakbay natin? Tanong ni Loloy. Yan lang ba? Lumapit kayo sa akin. Babalik tayo sa sagingan. Wika ng duwende. Konektado ang spirito ni Miga sa sagingan dahil ito ang pangunahing pinagkukunan niya ng lakas.
Ngunit bago pa man tuluyang maglaho, nagpakita ang galmog. Sandali lang. May isang bagay pa akong nais ibigay sa iyo, binata. Wika ng nilalang. Isang bagay? Ano yun, galmog? Tanong ni Loloy. Iniluwan ng galmog ang isang pulang hiyas. Kusa itong lumapag sa kamay ni Loloy. Laking gulat ng binata dahil tila unti-unting lumilipat sa kanya ang espiritu ng batong engkanto. Tanggapin mo ang mutya na yan bilang pasasalamat sa kalayaang ipinagkaloob mo sa akin. Lahat ng mga engkanto dito ay natulungan mo. Malaya na kaming makakabalik ng aking mga anak sa aming pinagmulan. Napangiti si Loloy dahil nakita nito ang 6 na maliliit na batong ahas sa tabi ng nilalang. Maraming salamat din sa iyo, galmog. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tugon ni Loloy bago tuluyang maglaho papunta sa sagingan. Napapikit ang binata. Nabalot ng matinding liwanag ang paligid nang magmulat ito. Nasa kalagitnaan sila ng sagupaan nila Don Rafael at ng hukbo ng mga kubot. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba nagpunta ka sa kuta ni Matias? Anong nangyari? Tanong ni Don Rafael. Papunta dito si Matias. Mabuti na lang. May kakayahan si Migas na bumalik dito nang hindi naglalakbay sa lupa. Wika ni Loloy habang nakatitig sa ama-amahan. Anong problema? Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Don Rafael. Wala ho, Papang. Naninibago lang ako. Noon kasi ang nakikita ko lang na hawak mo panulat sa papel. Pero ngayon hindi ko lubos na kalain. Hahawak ka ng panabas. Marunong ka bang gumamit niyan? Tanong ni Loloy. Bago ako maging tagapagmana ni Papang sa lahat ng mga ari-arian niya, gaya mo din ako, Loloy. Kaya nga nakilala ko si Mang Julio. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng matandang yon. Wika ni Don Rafael. Natigil ang pag-uusap ng mga ito nang biglang makarinig ng malakas na sigaw mula sa hindi kalayuan. Tila atungal ito ng isang mabangis na hayop. Gilas, anong nilalang ang paparating? Tanong ni Loloy. Hindi ano, kung hindi sino. Si Matias at ang kanyang mga gabunan ay nandito na. Wika ng 2 engkanto. Ilang sandali pa napansin ni Loloy ang figuran ng mga malalaking nilalang. 4 ang kabuuang bilang ng mga ito, maliban sa isang lalaking nasa gitna. Napakabigat ng presensya ng mga nilalang na yan. Wika ni Don Rafael. Gabunang aswang ang tawag sa kanila, kaya paniguradong malakas ang kanilang puwersa. Wika ni Gilas. Ano, Papang? Natatakot ka na ba? Wika ni Loloy. Wala sa bokabularyo ko ang salitang yan, iho. Kaya kung handa ka na, wag na natin silang antaying makarating pa rito. Wika ni Don Rafael. Dali-dali itong tumakbo. Saka pa lamang napansin ni Loloy ang nilalang na nakasunod sa ama-amahan. Ang nilalang na yan ay si Ligum, isang maharlikang mandirigma mula sa angkan ng mga dalakit nun. Hindi ko akalain, konektado pala siya kay Don Rafael. Wika ni Gilas. Magtatanong pa sana ako sa iyo pero inunahan mo na ako. Kaya hindi bali na lang. Tugon ni Loloy. Matapos ay sumunod na ito kay Don Rafael. Mabilis namang sumalubong ang mga kalaban. Nagpang-abot ang 2 pangkat.
Isang malakas sa suntok ang binitawan ni Loloy, dahilan para mayanig ang katawan ng aswang na tinamaan nito. Nagulat si Don Rafael sa ipinakitang lakas ng binata. Nilingon nito ng isa pa sa mga aswang. Walang pagdadalawang isip na pinagtataga ang kalaban gamit ang kanyang panabas. Hindi na nagawang gumanti pa ng nilalang dahil kagad humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Nasorpresa si Matias nang makitang bumagsak na kagad ang dalawa sa kanyang malakas na kasama. Nakakagulat na lakas ang iyong pinapakita. Ngunit kaya niyo bang tumagal hanggang sa dulo laban sa iba ko pang mga alagad? Wika ni Matias. Marahil ikaw si Matias. Wala akong pake kung ilang tauhan o nilalang ang nasa ilalim ng pamumuno mo. At dahil pumasok ka sa aking teritoryo, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng buhay. Tugon ni Loloy. Ikaw siguro ang binatang pumatay kay Delio. Aaminin ko, humanga ako sa angking mong lakas nung araw na sagupain mo ang aking anak. Pero hindi ko yon mapapalampas. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa kanya. Wika ni Matias. Oo, tama ka. Ako nga ang pumatay sa anak mo. Pero hindi naman ako ganong kalakas. Mahina lang talaga yung Delio na yun eh. Sa makatuwid, puro lang siya salita. Tugon ni Loloy. Hindi na ako magugulat pa kung nagyayabang ka ng ganyan. Sa nakikita ko sa'yo, nagawa mong talunin ng isa sa mga alipin kong galmog. Itatama lang kita sa sinasabi mo pero hindi ko tinalo ang alaga mo. Kung hindi naging magkaibigan kami. Pinagkalob niya sa akin kung ano ang nakikita mo ngayon. Isang mortal na makikipagkaibigan sa isang engkanto. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang bagay. Kaya ang masasabi ko lang, isang malaking kalokohan ang sinasabi mo, ulupong. May sira naman pala yung ulo mo eh. Anong kalokohan? O sige, para hindi ka na kumbinsi ng matagal, bakit hindi mo ako subukan nang ikaw mismo makapagpatunay? Talagang hinahamon mo ko. Ako sa'yo, Tutoy, mag-isip kang Hindi na naituloy ni Matias ang sasabihin dahil bigla na lang tumama ang kamao ni Loloy sa kanyang bunganga. Para kang babae, ang dami mong satsat! Wika ni Loloy. Tumalsik palayo si Matias na kaagad namang sinundan ni Loloy. Hindi pa man ito nakakatayo. Nakita na naman niyang paparating ang kamao ng binata. Sa pagkakataong iyon, isang malakas sa suntok sa pisngi naman ang ibinigay ni Loloy, dahilan para sumubsob ang mukha nito sa lupa. Sa dalawang magkasunod na atake, napagtanto ni Matias na wala siyang laban kay Loloy sa mano-manong labanan. Dali-dali itong tumayo. Nag-usal ng mga pantawag na dasal. Malas lang nito dahil hindi makakapasok sa depensa ng sagingan ang mga nilalang na tinawag ni Matias. Magsasayang ka lang ng lakas mo. Walang ibang nilalang ang makakapasok sa depensa ko. Kaya walang maaaring makisali. Tayo-tayo lang dito. Wika ni Loloy. Napasigaw sa galit si Matias. Wala na itong ibang maisip na paraan kung hindi gamitin ang kanyang alas. Hindi ko akalaing mapipilitan akong gamitin ang bertud ng yumao kong asawa. Ngayon pagbabayaran mo ang kalapastanganan mo sa akin at kay Delio. Tugon ni Matias. Inilabas nito ang maliit na itim na bato na nagmumula sa kanyang sisidlan. Walang pagdadalawang isip na sinubo. Namilipit ito sa sakit. Unti-unti, nagbago ang anyo.
Lumaki ang pangangatawan, tinubuan ng pakpak. Bahagyang umatras si Loloy dahil naramdaman nito na unti-unting tumataas ang enerhiyang umiikot sa katawan ni Matias. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tuluyan nang natapos ang pagpapalit ng anyo nito. Laking gulat ni Loloy dahil biglang naglaho sa kinakatayuan si Matias. Biglang tumama sa katawan nito ang malaking kamao ng nilalang. Hindi napagandaan ni Loloy ang ataking iyon, kaya naman napuruhan ito sa sikmura. Nabalian ng 2 buto sa tadyang. Halos hindi makahinga si Loloy dahil sa pinsalang natamo. Hinawakan ito ni Loloy sa buhok at hinila patayo. Ngayon, magmalaki ka. Tignan natin kung ano pang magagawa mo. Sinasabi ko na nga ba, puro ka lamang pasikat. Sa una ka lang magaling. Wika ni Matias. Sabay hagis kay Loloy palayo. Nang makita ito ni Don Rafael, dali-dali niyang sinugod ang kalaban sa tulong ng gabay na si Ligum. Winasiwas ng Don ang kanyang panabas, ngunit hindi nito magawang patamaan si Matias. Nagsasayang ka lang ng lakas, at kahit tamaan mo pa ako ng talim na yan, wala ring kwenta dahil hindi tumatalab sa katawan ko ang sandatang gawa na... Napatigil sa pagsasalita ang nilalang dahil nakita nitong bumaon ang sandata ni Don Rafael sa kanyang katawan. Sinong may sabi sa'yong gawa ito ng tao? Pasensya na, pero ang panabas na ito ay gawa mula sa bakal na minina sa mundo ng mga engkanto. At ang panday na gumawa ng talim ay isang dalakit doon. Wika ni Rafael. Itinulak naman ito ni Matias, dahilan para mabunot ang sandatang nakabaon sa katawan nito. Sunod-sunod na atake naman mula kay Ligum ang natanggap niya. Nilingon ng Don si Loloy na noon ay ginagamot ng mga duwending saging. Sa kasamaang palad malubha ang tama ng binata, hindi pa rin ito nagkakamalay. Malala ang tama niya. Hindi ito madaling pagilumin. Lalo pat kung buto ang naputol o nabali. Sabihin mo, Kambal, meron pa bang ibang paraan? Meron. Yun ang pakikipagsanib natin sa kanya. Sa oras na maging iisang katawan tayo, magagamit ni Loloy ang kabuuan ng ating kapangyarihan. Ano naman ang magiging kapalit nito? Magiging malakas at mabilis si Loloy at maghihilom ang lahat ng pinsalan niya sa katawan. Kaso nga lang manghihina tayo o baka tuluyang mamatay. Kung para sa ikabubuti ng lahat, handa akong magsakripisyo. Ganon din ako, Gilas. Wala namang mawawala sa atin kung hindi lakas. At isa pa, para din ito sa nakararami. Sige na, Kambal. Gawin na natin! Pag-uusap ng 2 engkanto. Nagpasya ang mga ito na sumanib sa katawan ni Loloy para mapalabas ang buong potensyal. Unti-unting gumaling ang pinsala sa katawan ni Loloy. Ilang minuto ang nakalipas. Muling nagkamalay ang binata. Kakaibang lakas ang naramdaman nito. Pag-angat ng tingin ng binata, nakita nitong nahihirapan sa laban si Don Rafael hanggang sa tuluyan nitong bumagsak. Nabitawan ang kanyang panabas. Maging ang gabay nitong dalakit nun, halos hindi na rin makagalaw. Hinawakan ni Matias si Don Rafael sa leeg. Walang pagdadalawang isip na itinaas. Ngunit laking gulat nito nang biglang maputol ang kamay na nakahawak kay Don Rafael. Napasigaw si Matias, lalong nagalit nang makitang nakatayo uli si Loloy. Ikaw walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Wika ni Matias.
Naglakad si Loloy papunta sa kinakatayuan nito. Unti-unti namang umatras ang kalaban dahil naramdaman nito ang nag-uumapaw na lakas ni Loloy. Hawak-hawak nito ang palakol ni Gilas. Pinapaikot-ikot sa kanyang katawan. Biglang nawala ang binata. Muli itong lumitaw sa tabi ni Don Rafael. Papang, ayos ka lang ba? Kaya mo bang tumayo? Ayos lang ako. Pambihirang lakas ang taglay ng isang yan. Mag-iingat ka. Oo, Papang, alam ko. Pero sa palagay ko, kakayanin ko siyang talunin. Alam ko, iho. Ang sakin lang, huwag kang magpapakampante. Tumangulang ang binata at muling ibinaling ang atensyon kay Matias na noon ay namimilipit na sa sakit. Muling dinampot ng binata ang palakol at naglakad papunta sa kinakatayuan ni Matias. Muli niya itong sinugod. Sa pagkakataong iyon, sinalubong siya ng kalaban. Sinalo ang talim ng palakol ni Loloy. Itinulak ang binata palayo. Nagawa mo mang putulin ang kamay ko, pero hindi nangangahulugan na magpapatalo ako sa iyo. Hindi mo pa namamalas ang buong lakas ko. Wika ni Matias. Muli nitong pinatubo ang naputol na kamay. Kanina ko pa gustong-gustong makita ang sinasabi mo eh. Oo, nagawa mo akong pabagsakin at bigyan ng pinsala. Ngunit nakakalimutan mo yata. Nandito ka sa loob ng teritoryo ko. Wika ni Loloy. Napatingin sa paligid si Matias. Nakita ang napakaraming duwending saging na nagtitipon upang bigyan ng lakas si Loloy. Maging ang mga tikbalang, patuloy na pinapanatili ang pananggalang sa buong sagingan para hindi makapasok ang puwersa ni Matias. Tumalon ito paitaas. Sinubukang atakihin ng mga duwending saging, ngunit nagawa itong pigilan ni Don Rafael sa pamamagitan ng pagbato ng hawak nitong panabas. Tumarak ang talim ng sandata sa likod nito na naging dahilan ng muling pagbagsak nito sa lupa. Dali-daling tumakbo si Loloy at sumalakay. Inihagis ito paitaas ang palakol at sinugod si Matias gamit ang kanyang kamao. Sunod-sunod na malalakas sa suntok ang pinakawala ng binata, dahilan para tuluyang mapako sa lupa ang katawan ng kalaban. Sakto namang pagbagsak ng palakol sa kamay ni Loloy. Walang pagdadalawang isip nitong pinugutan ng ulo si Matias. Biglang tumahimik ang kapaligiran, lalo pa nang makita ng mga kalaban. Lumipad palayo sa katawan ni Matias ang kanyang ulo. Unti-unting nagpulasan ang mga ito nang mapagtantong natalo ang kanilang pinuno. Nanalo si Loloy. Mga kasama, nanalo tayo! Wika ni Don Rafael. Naglabasa naman ang mga nilalang habang isinisigaw ang pangalan ni Loloy. Sa wakas natapos na din. Wala nang masamang orang bumabalot sa paligid. Ngunit hindi pa tuluyang nauubos ang mga alipores ni Matias. Wala tayong dapat alalahanin sa kanila. Matatakot na ang mga yon na sumugod o gumawa ng kahit anong hakbang laban sa mga tao. Lalo pat alam nila ang kakayahan ni Loloy. Pag-uusap ng dalawa. Kumalas na rin sa katawan ni Loloy ang mga kakambal, dahilan para mawalan ng malay ang binata. Dali-dali namang tumakbo palabas si Cassandra. Inalalayan ang binata. Loloy, anong nangyari sa kanya? Bakit siya nawala ng malay? Tanong ni Cassandra. Huwag kang mag-alala. Napagod lang si Loloy. Mamaya magigising na rin yan. Wika ni Don Rafael. Binuhat nito ang binata papasok ng kubo. Inihiga sa mahabang upuan.
Hindi umalis si Cassandra sa tabi ng binata hanggang sa magkamali ito. Teka, anong nangyari? Bakit may anghel sa harapan ko? Patay na ba ako? Sa kasamaang palad, wala ka pa sa langit. Hindi ka pa patay. Hindi pa pwede. Ganun ba? Sayang. Akala ko anghel yung nasa harapan ko. Ikaw lang pala. Nagtawanan ang lahat maging si Cassandra dahil alam nila na nasa maayos na kalagayan na si Loloy. Ngayong tapos na ang problema kay Matias. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Wika ni Don Rafael. Sa ngayon, Papang, wag muna natin isipin ang tungkol sa bagay na yan. Pwede bang pagpahingahin muna natin ang mga isipan natin? Tama si Loloy. Hindi na babalik ang mga kalaban, lalo pat wala na silang pinuno. Hindi maglalakas ng loob ang mga aswang na manalakay ng walang sinasandalang pinuno. May punto ka naman. Kung sa bagay, mas mabuting isipin natin ang pagsasaayos ng mga nasalanta. Tugon ni Don Rafael. Nagsimula ang mga itong ayusin ang mga napinsala sa sagingan. Kalaunan bumalik ang lahat sa dati. Naging mapayapa ang paligid. Muling nagbalik sa paaralan sina Cassandra at Loloy. Masaya ang binata dahil nagawa nitong tuparin ang kahilingan ni Don Rafael na magkaroon ng normal na pamumuhay, ang anak na si Cassandra. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang ipinagkatiwala ni Don Rafael ang sagingan sa binata, maging ang ilan sa ari-arian nito. Pinapatakbo ng mag-asawang si Loloy at Cassandra. Pasensya na kayo kung maaga kong binitawan ng responsibilidad bilang tagapamahala ng lahat ng ito. Gusto ko kasing maalagaan at makitang lumaki ang magiging apo ko sa inyong dalawa. Wika ni Don Rafael. Natupad ang kahilingan ng Don. Nabigyan siya ng 2 makulit na apo. Nasabi ng matanda na naging makabuluhan ng kanyang buhay dahil natupad ang lahat ng kanyang nais mangyari. Samantalang si Loloy naman ipinagpatuloy ang nasimulan. Prinotektahan ang sagingan na naging sangtuaryo ng iba't ibang mga elemento, lalo na ng kanyang mga kakambal na tikbalang at duwending saging. Hindi man naging madali ang katungkulang iyon para sa kanya. Kailangan niyang pagsabayin ng pag-aalaga sa sagingan, maging ang ibang ari-arian. Naroon naman si Cassandra na laging nakasuporta sa kanya. Masaya si Loloy sa naging takbo ng kanilang buhay. Masasabing sulit ang lahat ng ginawa niyang sakripisyo nang minsan niyang harapin ang isang mangkukulam at talunin sa tulong ng kambal na tikbalang at duwending saging. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa mga susunod na storya sa ating channel. Paalam.